Hello sa aking mga viewers and followers. Welcome back sa aking new topic. Aking topic for today is about how to build a solid financial foundation. Paano nga ba natin i-build ang ating solid financial foundation? Maraming mga professional hindi alam kung paano i-build ang kanilang solid financial foundation. Kahit na sila ay teachers, engineers, seaman, doctor, nurse, marami sa kanila na hindi alam i-build kung paano i-build ang solid financial foundation. Ako din dati, hindi ko to alam. Meron palang ganito na dapat pala para ma-build ng solid ang ating financial foundation ay dapat nag-uumpisa ito sa baba pataas na para tayo nagpatayo ng bahay or building. So, dito sa ING, ito yung tinuturo namin, the secret of savings and building your future. At dito, pinapakita kung paano natin i-build ang ating solid financial foundation. So, dapat nauuna ang healthcare. Bakit healthcare? Kasi ang ating katawan ang nagtatrabaho para tayo ay kumita. So, dapat protektahan muna natin ito bago tayo pumunta sa investment. Mag-invest muna tayo ng healthcare para sa ating sarili. Para hindi na tayo kailangan humingi ng tulong sa gobyerno, sa mga tao, o hindi natin kailangan may pagsiksikan sa mga public hospital kasi gustuhin natin o hindi, tatanda tayo at darating ang panahon na magkakasakit tayo. So, bihira lang naman ang natulog lang na namatay. Kadalasan talaga sa tao ay dadaan sa sakit. So, kaya dapat habang malakas pa tayo, habang kumikita pa tayo, ay unti-unti tayo mag-iipon para sa ating health insurance. At dito mayroon kaming i-recommenda na healthcare insurance. Ito ay Kaiser. Okay. Na 3-in-1 na siya. May healthcare, health insurance, and life insurance and investment. Okay, pangalawa is protection. Protection is life insurance to, na dapat maiwanan natin sa pamilya natin in case bigla tayong mawala sa mundo. Life is uncertain. Hindi natin alam ang buhay kung kailan tayo kukunin ni Lord. So, dapat mayroong income replacement na may iwan natin sa pamilya natin na kaya nilang mabuhay kahit na wala na tayo, lalo pa pag breadwinner ka. So, maraming Pilipino natakot sa insurance. Pero hindi nila alam na ito pala ay napaka-importante sa oras na mawala ang breadwinner. Like, noong COVID, ang daming biglang namatay. At karamihan sa mga IMG member ay nakaklaim na insurance, life insurance ang kanilang mga pamilya. Okay, next is debt management. Utang ay anay ng, kung sa bahay pa yan, anay ng tahanan. Pero wala naman talaga, siguro hindi talaga natin may iwasan na makapangutang. Lalo pag yung sahod natin ay hindi pa, kulang pa sa mga expenses sa araw-araw. Pero, meron akong advice na dapat pag nangutang ka, lalo pa pag mayroong interest, unahin mo bayarin, tapusin mo bayaran yung utang mo. Kasi, sayang yung interest na, the more kasi na pinapatagal mo yung pera, utang mo, the more na lumalaki yung interest. Pero hindi naman lahat ng utang ay masama. Merong sinasabing good debt or bad debts. Ang good debts ay ito yung umutang ka ng pera dahil pinanegosyo mo. So, mayroong potential return na bumabalik
sa pera mo buwan-buwan. Halimbawa, umutang ka ng sasakyan dahil pinamasada mo, so may pera siyang pumapasok. So, good debt yun. Hindi yun masamang utang. Pero, itong bad debt ay, ang halimbawa nito ay, halimbawa, umutang ka ng pera dahil gusto mong bumili ng bagong labas na cellphone. O umutang ka ng pera dahil gusto mong magbakasyon. Gusto mong gamitin sa pagbakasyon. So, walang pumapasok o walang bumabalik sa'yo na pera. Yun ang hindi maganda. Okay? Then, emergency fund. Ang emergency fund is, ito yung pera na dapat nakalagay sa bangko. Kung ikaw ay dalaga, 3 to 6 months, dalaga o binata, dapat 3 to 6 months of your salary nakatabi sa bangko or kahit saan, basta yung yung pwedeng magamit pag mayroong emergency. Or kung ikaw naman may asawa, kailangan 6 or 12 months yung amount ng pera na may lagay mo sa bangko na anytime pwede mo siyang ma-withdraw. Kasi hindi naman natin alam yung mga emergency sa buhay natin. Halimbawa, biglang magbagyo, malindol, tapos matamaan yung mga bahay natin, masira yung mga bahay natin. So, kailangan na mayroon tayong pera na mahugot anytime na mayroong emergency. Ang alam ng lahat, emergency lang. Hindi nila alam na kailangan pala ng emergency fund. Then, last is investment. So, ang investment ay ito na yung nasa huli siya. Kasi, bago ka mag-invest, dapat mag-invest ka muna sa healthcare mo, sa sarili mo. So, kung mayroon ka ng healthcare, mayroon ka ng protection, punta ka na sa investment. Ang dami kong mga kilala na nakabili ng maraming lupa, nagpatayo ng malaking bahay, bumili ng mga sasakyan, pero walang healthcare. Wala silang protection. So, the moment na magkasakit sila, lahat ng investment nila yon may binta, may bayad lang sa ospital. Kaya ang tawag doon ay hindi solid yung financial foundation nila. Kasi anytime pwede mag-collapse. Kung sa bahay pa yon, anytime pwede mag-collapse yun kasi hindi nga siya solid. Ganon din yun sa kung i-base natin sa ating sarili. Pero kung mayroon ka ng healthcare, yung lahat ng investment mo, hindi mo na yan magagalaw. Hindi mo na kailangan magbenta ng mura para lang ibayad sa hospital. Na-experience ko na yan. Binintahan ako ng meron siyang bininta sa akin na lupa. Then, merong tanim na kahoy. So, bininta nila yun na mura lang kasi binayad nila sa hospital. Kaya dapat, ito ang dapat matutunan ng lahat ng mga Pilipino kung paano i-build ang solid financial foundation. At dito sa IMG, ito yung suot ko na t-shirt, ang campaign namin na maka-educate ng 30 million families by 2030 about financial literacy. And for more about healthcare investment and about financial literacy, just PM me para mag-guide ko kayo. Thank you!